Stephen Fulton. Naoya the Monster Inoue versus Schoolboy Stephen Fulton para sa WBC at WBO Super Bantamweight title. Hi, this is Bernardo Concepcion and you are watching Suntok Pilipinas. Please subscribe. Thank you. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Suntok Pilipinas. Isang malaking laban na naman ang masasaksihan ngayong 2023 sa pagitan nila Naoya the Monster Inoue kontra kay Stephen Fulton. Yan ay mamayang gabi, July 25 oras dito sa Pilipinas. Itataya ni Fulton ang WBC at WBO Super Bantamweight titles na walang takot na dumayo sa Tokyo, Japan. Kakaibang experience ito para kay Japanese pound-for-pound star dahil bukod sa unang beses ito lalaban sa Super Bantamweight, first time din siya lalaban na siya ang challenger. Sa labang ito ay kabibiliban natin ang dalawa sapagkat walang nag-utos sa mga sanctioning bodies na maglaban sila. Ngunit naging interesado ang isa't isa na magkasubukan mula nang napabalitang aakyat si Inoue sa 122 pounds. Ito'y kabaligtaran naman sa nangyayari sa boxing ngayon na nag-iiwasan, pinapaganda pa ang kanilang mga karera o kung minsan ay natatakot pamantsahan ang malilinis na kartada. Ngunit ang dalawang ito ay nasobra yata sa tapang na walang kaba-kaba na baka mawala ang zero sa kanilang undefeated record. Hinahanga ng ilan ang pagtalon ni Inoue sa mas mataas na timbang dahil hindi na kumuha ng tune-up fight na tila wala ng intro-intro at sasabak agad sa mabigat na kalaban. At sa naging weigh-in ay nagpakita ng gigil ang Japanese monster at tila walang pagkurap na makikita sa maliliit na mata ni Inoue na ayaw paawat sa pagtitik. Napansin din sa mga ginagalaw ni Fulton na medyo natameme at natahimik sa ginawa ni Naoya Inoue. Ngunit ang tanong kung mangyari ang nirereklamo ni Fulton patungkol sa isyu ng pagbalot ng kamay ni Inoue, matuloy pa kaya ang laban? Ayon kay Naoya Inoue, hindi niya babaguhin ang style niya sa pagbalot ng hand wraps. Ayon sa kanya, susundin niya ang rules ng Japan at hindi niya babaguhin kung paano niya binabalot ang kanyang mga kamay. Mas maganda sana kung pinag-usapan ang issue na to noong nagne-negosasyon pa sila at bago lumipad ng Japan. Bit-bit ni Fulton ang advantage pagdating sa reach dahil meron itong 3-inch reach advantage. Kaya magagamit niya ang laro sa outside fighting, lalo na ang mga matutulis na jabs. At isa pa, napaka-impresibong defensive skills ang ginagamit ni Fulton. Pinangsasangga nito ang mga balikat na madalas nating nakikita na ginagamit ni Floyd Money Mayweather. Isa pa sa mga estilo ni Fulton ay lagi niyang pinapahabol ang mga kalaban para umatake. Kaya wag tayo papalinlang sa mababang KO rate o knockout ratio ni Fulton sapagkat eksperto si Fulton na gamitin ang katawan para makahanap ng butas at makaiwas sa mga mabibigat na suntok ng kalaban. At advantage din kay Fulton ang footwork na mabilis ng bahagya kontra kay Inoue dahil mas nakakagawa ng magagandang anggulo at mga posisyon para makuha ang tamang range sa laban. Kaya mukhang mahihirapan umabot si Naoya Inoue at makabato ng malalakas na mga suntok. Ito na kaya ang susi para kay Stephen Fulton para matalo ang dating undisputed at Japanese boxing star na si Naoya Inoue. Dala naman ni Inoue sa laban ang walang question na lakas. Di hamak na mas malakas ang mga bera nito kumpara kay Fulton. Isa pa, walang tapon sa mga suntok ang binibitawan ni Naoya Inoue. Kumbaga sa basketball ay sure ball ng mga ito. Mapapansin din ang mga galawan ni Inoue na hindi pilit o presado ang mga suntok na binabato. Nakukuha niya ang mga knockout wins sa pamamagitan ng paghahanap ng kahinaan ng kalaban at doon nagpapaulan ng mga kombinasyon. Napakaswabe din gumalaw kaya nagmumukhang mabilis ang footwork at ang napakagandang balanse na kahit alanganing pwesto ay nakakapagbitaw ng mga accurate na suntok. Nakakalinlang din ang pag-iba-iba ng lakas ng suntok ni Inoue na hindi malalaman ng kalaban kung ano ang darating sa kanila at ito ang nagpapahirap sa mga nakaraang kalaban ni Naoya the Monster Inoue. Si Naoya Inoue alias Monster ay ang dating undisputed champion ng Bantamweight Division. Siya ay kilala rin sa tawag na The Monster at may edad na 30, isang Japanese boxer, may stance na orthodox at may height na 5'5" at ang kanyang reach ay 67.5. Siya ay tubong Zama Kanagawa, Japan na may record na 24 wins, walang talo at 21 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Huling napanood si Naoya Inoue kontra kay Paul Butler at nanalo via knockout. At dito itinanghal na undisputed ng Bantamweight Division. Si Stephen Fulton alias Schoolboy Steph ay isang American fighter na may stance na orthodox at may height na 5'6.5" at merong reach na 70.5.
Siya ay tubong Pennsylvania, Philadelphia at may record na 21 wins, walang talo. At 8 sa kanyang mga panalo ay via knockouts. Siya ay wagi sa kanyang huling laban kontra kay Daniel Roman para idepensa ang WBC at WBO Super Bantamweight titles. Kaya makagawa na naman kaya ng history ang Monster ng Japan matapos mag-undisputed sa Bantamweight sa pagkakataong ito. E makuha niya kaya ang WBC at WBO Super Bantamweight titles. Naging tama kaya ang desisyon ni Naoya Inoue na hindi na kumuha ng mga tune-up fight bago umakyat sa mas mataas na timbang. At mag-pull out kaya si Stephen Fulton kung hindi niya magustuhan ng pagbalot ng kamay ni Naoya Inoue. Kung mananalo si Naoya Inoue sa laban na ito, ay malabang siya ay hihirangin bilang pound-for-pound king na naman para sa pangalawang pagkakataon. At alam naman nating lahat na kasado na ang mananalo dito kontra kay Marlon Tapales. At sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon tayo ng undisputed fight. First time sa Philippine boxing. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po.